Papatayin ko pamilya mo. Patayin ko kayo. Mahal, kain muna tayo. Mahal, tingnan mo ako. Magaling na ako. Nakikiusap ako, pakawalan mo na ako. Hindi na ako magwawala ulit. Ikaw, totoo bang magaling ka na? Oo, totoo. Magaling na talaga ako ngayon. Maganda yan, kakalagan kita ngayon din. Hindi, nagsisinungaling ka sa akin. Mahal, Demonyo, papatayin kita. Papatayin ko kayong lahat. mahal. Ano ang ginagawa mo? Tulong. Naku, Pakawalan mo ang anak ko ngayon din. Mga demonyo kayong lahat. Karapat dapat kayong mamatay. Mamatay. Guro Tianchi, iligtas mo ang anak ko agad. Bitawan. Mahal, ano ang nangyari sa akin? Mahal, Guro Tianchi. sinakal ba kita? Guro, Iligtas mo ang buhay ko. Iligtas mo ang buhay ko. Guro, simula 1 buwan na ang nakalipas. Isang gabi pag-uwi niya sa hating gabi, bigla na lang nagkakaganito ang asawa ko. Dinala na namin siya sa maraming doktor, pero walang magawa ang mga doktor. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Posible kayang inalihan siya? Hindi. kung gayon ano iyon? Isa itong uri ng dewworm na tinatawag na windwing na pumasok sa katawan niya. Nagiging disoriented ang mga tao at nagdudulot ng guni-guni at takot. Sige, kumuha ng malinis na tubig. Sige. Bilisan mo, malinis na tubig. Guro, heto na ang tubig. Salamat, Master Tianchi, sa pagligtas sa buhay ng manugang. Nagpapasalamat. Master Tianchi, tunay kang buhay na bodhisattva. Maraming salamat po, Master Tianchi. Maliit na bagay lang, hindi na mahalaga. Aalis na ako. Saan siya nagpunta? Sa tagumbuan patibayin ang sigla para di samantalahin ng dewworm. Nakakita tayo ng Diyos. Salamat po, Master Tianchi. Ano? Namatay. Kaya dumarating na ang pagsubok ko at may kaugnayan pa rin sa pamilya. 3, 2, 1, heto na. Nakakabatang kapatid, sa wakas nahanap ka namin. Tara na. Saan tayo pupunta? Hindi ba kayo nandito para iuwi ako? Oo naman, uuwi na tayo. Tama. Nandito kami para iuwi ka. Noong 6 ka, dinukot ka ng pare habang naglalaro. Sa lahat ng taon, matiyaga ka naming hinahanap. Dahil sa pagtitiyaga, sa wakas nahanap ka namin. Tadhana ang lahat. Pag dumating, babalik ako. Pagtapos, aalis din. Bakit kakaiba ang kilos ng bunso? Hayaan mo na matagal na siyang naghirap sa labas. Normal lang nakakaiba ugali niya. Tara na. Ano ito? Ito ang hurango ng metaphysica sa aming pamilya. Ang pamilya natin ay bihasa sa Xuanmen. Pinakamalakas si Yunsheng, siya ang ampon. Dito, may 6 na beast talismans. Kaya niyang ipakita ang anyo ng puting tigre. Sa ngayon, kakaunti lang ang nakakagawa nito sa buong metaphysica. Totoo ba? Kung gayon, paano ang Dragon Talisman? Ang Dragon Talisman, yan ang rurok ng sining ng ilusyon. Sa ngayon, wala pang eksperto sa metaphysica na nakapagpakita ng dragon. Kung may ganoong tao, tiyak na ito'y isang alamat. Mahirap bang magpakita ng dragon? Ipakita.
lumitaw. Babala, halaga ng mahiwagang kapangyarihan ay lumampas sa pinakamataas na karga. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Kalimutan na yon, may mali sigurong nangyari. Umakyat ka muna sa itaas kasama ako. Sige. Bakit ka bumalik? Bunso, sa wakas bumalik ka. Bunso, huwag ka nang umalis ulit pagkatapos mong bumalik. O ang buong pamilya natin ay mananatiling magkakasama magpakailanman. Nga pala, kunin mo to. Ano ito? Isang sports car yan. Mahal na mahal mo sila nung maliit ka pa. Ito ang pinakabagong modelo na binili ko para sa iyo. Nasa garahe. Ito ay binili para sa iyo ng iyong pangalawang kapatid 3 taon na ang nakakaraan. Sinabi niya na ilalagay niya itong handa para sa iyo kahit nahanap ka namin or hindi. Bunso, ito ang Cloud Top Villa na binili ko para sa'yo. Hindi mo ba laging sinasabi na gusto mong tumira sa malaking bahay noong maliit ka pa? Meron pang ang swimming pool, kompleto ang Cloud Top Villa. Ito ay binili para sa iyo ng iyong pangatlong kapatid 5 taon na ang nakakaraan. Sinabi niya gusto mo ang malalaking villa, kaya itinago niya lahat ng ito para sa iyo. Mukha kang masaya. Hindi mo kailangang maging ganito kabait sa akin. Bumalik ako ngayon dahil hindi pa napuputol ang aking mga makamundong bigkis. Kapag tapos na ang aking mga makamundong bigkis, aalis na ako ng kusa. Ito. Walang kwenta. Tama nga, kinuha niya ang pagmamahal ng 3 kapatid para sa akin pagkabalik niya. Maghintay ka lang at makikita mo kung paano kita papatayin. Yun, Sheng, baka nagkamali ka. Si Xiaoluo ay hindi ganong klaseng tao. Oo nga, di ako naniniwala na magnanakaw ng underwear natin ng bunso. Ate, pangalawang ate, pangatlong ate. Di rin ako naniwala nung una, pero ginamit ko ang Schwanman techniques para malaman at siya nga ang nagnakaw. Kita nyo? Nandito ang salarin at ang mga ninakaw. Ito talaga ang panty ko. Hindi maaari to si Xiaoluo. Hindi siya ganong tao. May misunderstanding. Nasa harap natin ang katotohanan. Chen Luo, wala ka na bang sasabihin? Hindi ko akalain na magiging ganito ka. Si pangalawang ate ay kapatid mo. Mas masahol ka pa sa hayop. Xiaoluo. Hindi ko ninakaw ang panty ni pangalawang ate. Kung gayon, ipaliwanag mo. Bakit nasa unan mo ang panty ni pangalawang ate? Hindi ko alam. Sa tingin ko, wala ka nang masasabi. Unang ate, hindi na dapat manatili si Chen Luo dito. Matagal na siyang nasa labas at marami ng masamang ugali. Kung hahayaan pa natin siya dito, siguradong papatayin niya kayong lahat. Hindi, dapat may nakatagong katotohanan dito. Hindi ako naniniwala na ganon siyang tao. Oh, hindi rin ako naniniwala. Unang ate, gamitin ang Schwanman techniques para malaman ang totoong nangyayari. Hindi ko mahulaan. May lihim na spell si Chen Yunsheng sa panty. Sa antas ng Schwanman cultivation ni unang ate, hindi niya makita ang katotohanan. Paano hindi mo matukoy? Unang ate, totoo nga. Hindi na dapat manatili si Chen Luo dito. Isa lang siyang halimaw. Sino ang tinatawag mong halimaw? Ate, bakit mo ako sinuntok? Malinaw na si Chen Luo ang manyakis at nagnakaw ng underwear ng ikalawang ate. Tumahimik ka. Akala mo ba walang nakakaalam sa daya na ginawa mo sa underwear? Ate, ako, hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo maintindihan, ano? Sige, sabihin ko sa'yo, bakit may aura ng lihim na gayuma sa underwear? Naiintindihan ko. Nilagyan mo ng lihim na gayuma ang underwear ko. Kaya hindi nahulaan ng ate ang katotohanan. Pero nagkamali ka. Hindi alam ni Xiaoluo ang Schwanman na pamamaraan. Kaya ikaw ang nagnakaw ng underwear ng ikalawang ate at sinisi si Xiaoluo. Napakadumi mo talaga. Ikaw, hindi ka talaga disente. Ikaw. Ngayon, lantad na ang totoo. Sigurado ka bang gusto mo pa akusahan siya? Ay, ang ebidensya ay nahanap sa ilalim ng kanyang unan. Ano ang gusto mong ipaliwanag ko? Hindi mo ba iniisip na katawa-tawa ito? Dahil lang ba ako ang ampon ng pamilyang Chen? Kahit gaano ka manyakis at marumi si Chen Luo, sa huli, ako ang sinisisi mo? Gusto mo pa ring makipagtalo? Sabihin mo sa akin, paano naman ang lihim na gayuma sa underwear? Ikalawang ate, tanungin mo siya tungkol doon. Baka binili niya ang lihim na papel mula sa eksperto ng Schwanman. Ikaw, gusto mo pa rin makipagtalo.
Kahit binili ni Xiaoluo ang lihim na papel, bakit hindi nahulaan ng ate pero ikaw kaya mo? Ang Shunmen cultivation ni ate ay hindi kasing taas ng akin. Normal lang yun, di ba? Sigurado ka bang gusto mo pang ipagpatuloy ang pagsisi kay Xiaoluo? Ate, sinasabi ko lang ang totoo. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit palagi mong kinakampihan si Chen Luo? Dahil lang ba siya ang tunay mong kapatid? Paano ako? Ang lahat ng taon ng aming pagkakaibigan ay walang halaga? Ito, Sa totoo lang, mapapatunayan ko ang aking kawalang kasalanan. Lahat sa pamilyang Chen ay akin, pati ang 3 ate ay akin din. Hindi ko papayagan na sirain ang plano ko. Naintindihan mo? Naghahanap ka ng kamatayan. Naghahanap ng kamatayan? Paanong naglakas ng loob ang isang tulad mong hamak na magsalita sa akin? Wala ka talagang ideya kung gaano kalakas ang pamamaraan ng Xuanmen. Ano ngayon? Walang utang na loob. Di ba't sinabi kong hindi ako ang aalis? Chen Yunsheng, layas ka sa pamilyang Chen. Hindi ka welcome dito. Mabuti. Sayang lang ang pagmamahal ko sa inyo sa mga nakaraang taon. Kung ganyan kayo, huwag ninyo akong sisihin. Anong ibig mong sabihin? Nahubad na ang maskara ko, wala ng pagpapanggap. No, yan, narkito yung magkakapted ay akin na. Pinaka-importante, papatayin ko ang hayop na ito. Ikaw lang? Kawawa, kayang-kaya kitang patayin parang langgam. Hanggang nandito ako, huwag ninyong papakialaman kapatid ko. Chen Yunsheng, mas masahol ka pa sa baboy o aso. Layas ka na o tatawag ako ng pulis. Pulis, may proteksyon ng buong villa. Walang makakatakas na mensahe. Kayo rin ang may gawa nito. Ay, kapatid, labas kayo. Sino ang may lakas ng loob gumanti sa junior brother natin? Junior brother, ang gaganda ng mga babae dito. Swerte mo! Chen Yunsheng, matagal ka na palang kasabwat ng masasama. Tama. Ngayon, sasamahan ko kayong magkakapatid sa harap ng walang kwentang to. Magaling. Babalaan kita, huwag kang maghanap ng kamatayan. Ako? Naghahanap ng kamatayan? Uunahan kitang patayin. Sinong kapatid ang tutulong pumatay sa kulisap na ito? Bunsong kapatid, papatayin ko siya. Bata, isang galaw lang, tapos ka na. Kapatid, mag-ingat ka. Ako na ang bahala dito. Ikaw pala ay master din? Kapatid, may kapangyarihan ka pala. At ito pa ay napakalakas. Di ko inaasahan nagtago ka ng lakas. Mabutit may handa ako. Bunsong kapatid, delikado to. Sabay tayong umatake. Lahat sabay-sabay, patayin. Walang kwentang galawan. Kaya ko pang basagin ang Golden Bell Shield. Ang lakas ng Golden Bell Shield na to. Kaya palang sa laging lahat ng atake namin ng sabay. Kung di natin siya mapatay ngayon, malaking sakuna siya. Chen Luo, tumigil ka na. Dapat kang mamatay ngayon. Naku, lumalala na naman ang pagsubok. Jiankun teleportation. The same sheep. Habulin siya. Ate, una na kayo. Hahawin ko sila. Pero, paano ka? Ayos lang, kaya ko to. Ate, tama ang bunso. Mabigat lang tayo kung mananatili. May tao dito. Binibini. Protektahan ng batang pinuno. Tara na. Nako, sila doon ang mahika ang pinto. Di mabuksan.
Dalaga sa kabila. Tingin ka rito. Tingin ka rito. Ngayon, wala kahit isa sa inyo ang makaalis. Wala ni isa sa inyo ang makakalabas. Kung gayon, wala kayong aalis. Kunin niyo siya para sa akin. Kahit aso pag inalagaan mo'y tapat. Mas mabuti pa ang hayop kaysa sa iyo. Mamamatay ka sa akin ngayon. Bata, huwag kang mayabang. Tignan mo ang aking kamao ng pagpatay Diyos. Masyadong mataas ang tingin mo. Paano naging malakas ang halimaw na ito? Chen Yunsi, harapin mo ang iyong kamatayan. Ate, Ate. 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 Naku po, ito ang dugo bangkay na Gu, ang pinakamalalang lason sa timog na hangganan. Sa lagay ni ate, mamamatay siya sa 10 segundo. kuya, kailangan mong iligtas si ate. Huwag mo nang isipin yan. Ang dugo bangkay na Gu ay lihim na pamamaraan. Kahit sino'y magiging abo kapag nahawakan. Kahit ang mga immortal ay di makapagliligtas. Ate. Kuya, hindi ko na kaya... Kuya, bilis! Mag-isip ka ng paraan para iligtas si ate. Hindi siya dapat mamatay. Ngayong ganito na, gamitin ang ipinagbabawal na lihim. Ate, tiisin mo lang. Ngayong ganito na, gamitin ang Forbidden Secret Technique. Manang, tiisin mo. Kuya, anong ginagawa mo? Kuya, huwag kang padalos-dalos. Siya ang iyong ate. Kaya pala ang plano mo'y para sa akin. Samantalahin ang gulo. Talagang halimaw. Huwag kang magmalaki rito. Babayaran kita ng doble. Bumawi ka sa akin? Mas mabuti pang maghanda ka na sa libing ni ate. Natatakot akong mabibigo ka. Ate 2, ate 3, umalis muna kayo. May paraan ako para iligtas si ate. Sige. Anong ginagawa niya? Alam kaya niyang labanan ang Gu? Ate 2. Ate, Nagawa niyang gisingin siya. Bilisan niyo at patayin sila. Patayin. Pananggalang ng ginito ang dragon. Ito ba ang pagkakataon natin? Kuya, Sadayawan pa ako sa kataon. Kapatid, Chenlo, tinamaan ka ng aking blood corpse Gu? Kahit Great Luo immortal ka, tiyak na lagot ka. Di ko inaasahan nagtugma ang Gu at Red Dust ko. Sa 5 minuto, mawawala lason ng Gu, pati pagsubok. Sa gayon, lalakas ako, kayang patayin sila agad. para patayin ang junior brother ko, kailangan niyo munang dumaan sa bangkay namin. Mga bastos kayo. Akala niyo di ko kayang patayin? Kuya, sandali lang. Junior brother, hindi ka naman ayaw patayin sila? Pinapanood ko na itong 3 matagal. Sayang kung papatayin. Tinamaan ng Gu ang halimaw. Kahit immortal, di kaya. Totoo nga yan. Kapag sawa na ako sa 3, kung ayos lang sa kuya,
Pwede ko rin silang ibigay sa inyo. Mahusay, mahusay. Wala kaming keber. Gusto ko ang second hand. Ayos lang din sa akin ang third hand. Ako, ang Bloody Butcher, wala ng karne 10 taon. Chen Yunsheng, mas masahol ka pa sa baboy o aso. Talaga lang? Sige, gagawin ko kayong baboy at aso. Mahusay, Junior Brother. Inaasahan namin ang galing mo. Excited din ako. Perpekto. Mas malala ang Gu. Mas mabilis itong kumukontra sa Black Mist ko. Bigyan mo lang ako ng 3 minuto. Kapatid, Chen Yunsheng, ano ang halaga para pakawalan siya? Ang gusto ko, ate, hindi mo alam? Noong 10 ako, gusto ko na kayong 3. Bakit hindi kayo pumayag? Chen Yunsheng, salot ka. Ate Air. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Layas! Ate-san. 2 minuto na lang. Sa 2 minuto mapapatay ko ang halimaw. Halimaw! Sabi ko na sa'yo. Kaya kitang durugin hanggang mamatay, parang langgam lang na dinudurog. Naniniwala? Walang kwenta, sinabi kong kaya kitang durugin na parang langgam lang. Naniniwala ka na ba sa akin? 1 minuto na lang. Pakawalan mo siya. Chen Yunsheng, ano ang gusto mong gawin para pakawalan ang kapatid ko? Gusto mong pakawalan ko siya? Simple lang, may pangarap ako. Gusto ko lang makita kayong 3 magkakapatid na sumasayaw ng hubot-hubad. Okay ba iyon? Kadiri ka at walang hiya. Kadiri ba ako? Walang hiya ba ako? Bakit hindi ko iniisip iyon? Ngayon, gusto ko lang itong walang kwenta na makita mismo kung paano ko nilipol kayong 3 magkakapatid. Ikaw. Tama na ang kalokohan. Hubarin mo na lahat ng iyong damit at tumalon ka para sa akin. Kung hindi, papatayin ko itong walang kwenta ngayon din. Huwag. Ayaw. Tama na. Nakikiusap akong huwag mong patayin ang aking pangatlong kapatid. At kayo rin, kailangan nyo ring hubarin iyan. Walang kwenta, halika, dilat mo ang mga mata. Manood ng sayaw ng 3 ate mo kasama ako. Tandaan mo ito, palagi kang walang kwenta para sa akin. Junior mong kapatid, sa pagpapahirap ng tao may galing ka talaga. Hanga ako sa'yo, hanga ako. Lintik 10 segundo na lang, 8. Ang bagal mo, hayaan mong tulungan kitang hubarin iyan. Dahil ayaw mong mag-striptease, gagawin ko ito para sa iyo ngayon. Ate. Pakawalan mo, bitawan mo ako. Tapos na ang oras. Chen Yunsheng, mamatay ka. Chen Yunsheng, mamatay ka. Umugong ang tigre sa bundok at gubat.
Kapatid, ayos ka lang ba? Ate, ligtas na ako. Basta nandito, di ka sasaktan. Mayabang ka lang. Nasa kamay ko na siya, di ba? Chen Yunsheng, bitawan mo na ang ate ko. Ang ate ang nagpalaki sa'yo. Hindi ka talaga tao. Ang ingay, hulihin nyo ang dalawang ito. Sige! Kapatid, Kapatid, iligtas mo kami. Miss, saan ka pupunta? Halika, makisaya ka sa mga kapatid. Babalaan kita, huwag gagalaw or papatayin ko siya. kapatid, hayaan mo na ako iligtas ang ate mo. Huwag kang mag-alala, ayos lang sila. Yin at yang, nagbabago, langit at lupa, nag-iiba. Kapatid, ang galing mo talaga. Nakakainis. Patayin siya. Sige na. Hanap ka ng kamatayan, lumayas ka. Imposible. Ikaw, sino ka talaga? Paano ka nagkaroon ng ganitong lakas? Kapatid ni ate. Ang alam mo lang, anak na lalaki ako ng Chen. Nilait mo ang tatlong ate. Siguradong patay ka. Halika, kahit mamatay, ililigtas ko si Yunsi. Patayin mo. Chen Yunsheng, traitor. Pakawalan mo ate ko. Chen Luo, traidor, ikaw pumatay sa ate ko. Hindi, pakawalan mo ate at papalayain ka namin. Ayoko kapatid, huwag mo siyang palampasin. Kung kaya mo, patayin mo ako. Kung hindi, sisi ka. Kapatid, hayaan mo ako, patayin mo siya. Halika, bastos, patayin mo ako. Hindi. Ate! Chen Yunsheng, hawak mo si ate. Bawal mo siya patayin. Di ka naniniwala, subukan mo. Ano ibig sabihin? Kaya mo pa ba yang alisin? Sige. Subukan mo. Kunin mo siya ngayon, tatawagin kitang tatay. Hayop ka. Ako tatawagin mong tatay. Yinadyang nagpapalit, gumagalaw ang lupa't langit. Talisman ng lupa at iyak. Akala mo ba na sayang ang pag-aral ng hiwaga? Gusto mong kunin siya sa akin. Pangarap ka. Ate, ang galing. Bunso, ang galing talaga. Bunso. Paano ito nangyari? Nakuha niya siya sa akin. Kahit ang master ko hindi magagawa ito. Nakakatakot ang bata. Tara na, umalis tayo. Alice? Aalis ka na ba? Ano pa ang gusto mong gawin? Luluhod ka at saka kausapin mo ako. Gusto mong lumuhod ako para sa'yo? Ano, hindi ba ako karapat-dapat? Kuya, sandali lang. Ate, hindi mo naman siya pinakiusapan? Oo, ate. Ang tarantadong si Chen Yunsheng na mas masahol pa sa hayop ay dapat mamatay. Kuya, ibaba mo muna siya, may itatanong ako. Lumuhod ka. Hindi ako luluhod. Kung papatay ako, patay. Kung umismid man ako, hindi ako lalaki. Mahirap sabihin, matigas talaga siya. Sige. Hoy, anong ginawa mo sa junior ko? Sumpa sa puso. Parang tinutusok ng 10,000 pa na ang mga tatamaan, ngunit hindi mamamatay. Gusto kong malaman kung gaano kakatag si Chen Yunsheng at kung hindi ko siya masasakop. Sumpa sa puso! Meron ka palang sumpang pumapasok sa puso! Chen Luo, wala akong pakialam sa pinanggalingan mo. Sinabihan ko na ang amo ko. Parating na siya. Ayaw mong mamatay. Alisin mo agad ang sumpa sa junior kong kapatid. Sakto naman at dumating ang amo mo. Isasabay ko na. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba kung sino ang amo ko? Kahit sino pa siya, pagdating dito, papatayin ko rin. Ginoo ang lakas ng loob mo. Gusto kong makita ang kakayahan mo. Dumating na ang amo. Amo! Nagpupugay kami sa aming imo. Halika dito. Talisman ng pagbaligtad. May alam ka pala. Guro, iligtas mo ako. Salamat, Guro. Ngayong dumating ang aking guro, tapos na ang buhay mo. Chen Yunsheng, ikaw. Ikaw ba ang maalamat na itim na balabal na Celestial Master? Batang Chen, kahanga-hanga ka. Nakilala mo agad ang aking guro. Sa aming Taoist sect, iilan lang ang nagiging Celestial Master.
Si Zhao Wuji ang itim na balabal, bagaman siya ay isang master. Ngunit hindi niya itinama ang landas at ginamit lahat ng paraan. Ano ang tama at maling landas? Isa sa mga landas ng tao. Ang malakas ang nirerespeto. Kaya ng aking guro maging Celestial Master. Talent niya yon. Ikaw ba ang Black-robed Celestial Master Zhao Wuji? Hindi masama. Narinig ko'y ulila ka simula bata, lumaki sa pagkain ng iba sa Zhaojia Village. Ano ang gusto mong sabihin? Ngunit 10 taon na ang nakalipas upang makatakas sa pagsubok ng mundo. Nagpakawala ka ng itim na sumpa sa Zhaojia Village. Dahil dito mahigit 300 ang namatay bigla. Imposible yon, hindi ba? Paano magkakaroon ng mas masahol pa sa hayop dito? Paano mo nalaman ang mga lihim na yan? Pagkatapos marami kang tinakpan. At ang mga ito ang nagbunyag ng iyong bakas. Ang mga makadudugtong sa lihim ng Zhaojia Village gamit ang Taoismo ay eksperto rin. Mukhang hindi talaga kita paliligtasin ngayon. Napakagandang magmaster at alagad. Para malampasan ang pagsubok, pinatay ng master ang nag-alaga sa kanya. At itong halimaw na si Chen Yunsheng, ang pamilyang Chen ang nagpakain at nag-alaga. Ngayon, nais niyang bayaran ang kabutihan ng kasamaan at puksain tayong lahat. Bastardo, ipagmalaki mo lang ang iyong mga salita. Maya-maya, huhubarin ko lahat ng damit ninyo, 3 magkakapatid, at luluhod kayo sa akin at kakantahin ang Conquer. Ikaw. Pangalawang kapatid, huwag ka nang magalit sa patay. Ipinapangako ko sa iyo, si Chen Yunsheng ay tiyak na mamamatay. Little brother, siya ang maestro na balot itim. Ikaw... Ang maestro na balot itim ay pinatay din agad. Ang lupit talaga ng tono mo. Kahit si maestro na balot itim ay pinatay mo, sino ka ba? Tumahimik ka. Napakayabang. Sa harap ng aking maestro, nilagpasan mo pa ang aking alagad. Ano ngayon kung sinaktan ko? Gawing anyo ang chi? Little brother, ang galing mo. Pag nanakit ka ng aso, tinitingnan ng may-ari. Ang insultuhin ng aking alagad sa harap ko ay paglapit sa kamatayan. Ang paghampas sa aso ay nasa Panginoon nito. Ang paghamak sa alagad ko sa harap ko ay paghahanap ng kamatayan. Teka, Ate, itim na Celestial Master, nakita mo rin. Ang panghuhula ng kapatid ko ay hindi papahuli sa'yo. Anong gustong sabihin? Ang ibig kong sabihin, pagpatuloy nito, talo ang lahat. Ayon sa akin, tumigil na tayo. Kalimutan na. Guro, huwag ninyong pabayaan ito. Si Chen Luo na yan, gaano man kalakas, kayo pa rin ang makapangyarihan. Isa kayo sa pambihirang Celestial Master sa mundo. Opo, makalangit na Panginoon. Sa mundo bukod sa Celestial Master ng Longhu Mountain, kayo ang pinakamalakas. Ngunit ang Celestial Master na nakaputi ay bantog na 10 taon nakalipas. Hindi kailanman magiging Celestial Master na nakaputi si Chen Luo. Tama ka. Noon ako'y hinabol ng Celestial Master na nakaputi. Hindi ito ang Celestial Master na nakaputi. Guro, kung ganon, walang dapat makaligtas ngayon. Si Chen Luo, sa murang edad, may ganitong lakas. Sa paglipas ng panahon, magiging kalaban siya. Hindi masama. Ikaw, talaga bang gusto mong patayan? Mali ka. Ngayon tayo ang mananaig. Ikaw, ate, wala nang saysayang salita sa patay. Anong Celestial Master na yan? Sa aking paningin, wala siyang kwenta. Chen Luo, ikaw ang mamamatay. Isa lang ang mamamatay dito ngayon. At ikaw yon halang. bunso siya ang master na may itim na balabal. Oo, bunso, magtiis muna tayo, tahimik na araw. Bunso, kararating mo lang. Ayokong may mangyari sa'yo. Kita nyo, ang 3 nyong ate ay matatalino. Alam nilang kung lalaban ka sa akin, talo ka. Ikaw lang ang mayabang at mapagmataas. Talaga? Luhod ka sa akin ngayon at yuko ng 3 beses. Tapos, isasakripisyo ko ang aking lakas at di kita papatayin. Talaga? Ito ang pinakamalaki kong awa sa'yo. Ang master na may itim na balabal nagsasalita ng awa. Nang patayin mo ang 300 plus sa Zhaojia na sa awa mo, 6 na taon na kinuha ang 30 sanggol para lakas. Hinukay puso nila at kinuha ang dugo. Nasaan ang iyong awa? Alam mo pa yan? 3 taon nakaraan, si Liu Cheng, taga Haichou, ginahasa at pinatay ang magkapatid na wala pang 16. Si Liu Cheng naghanap sa'yo, binigyan ka ng pera. Para itago ang totoo, pinatay ang buong pamilya niya gamit ang isip spell, pati sanggol na 3 taon. Nung panahong iyon, nasaan ang iyong awa? Ikaw. Ang iyong mga krimen ay napakarami, sunod-sunod. Hindi ka ba nananaginip ng masama paggising mo? Manahimik ka. Tumigil ka. Kuya, mag-ingat ka. Ang malakas na dagundong ng makalangit na guro na nakaputi. Ano talaga ang relasyon mo sa makalangit na guro na nakaputi?
Ang makalangit na guro na nakaputi ang aking kagalang-galang na guro. Chauji, di mo alam na hinahanap kita sa mga nakaraang taon. Hindi ko inakalangkusang lalapit ka. Kaya ngayon, wawakasan ko ang pagsasamantala alang-alang sa mga tao. Ikaw lang ang aasahan. Tumigil ka, mamatay ka na. Master, tutulungan ko kayo. Kuya, mag-ingat ka. Wisit! Mamatay ka na! Masahol ka pa sa baboy, papatayin kita. Kuya, sagipin mo ako. Tol, nandito ang kuya mo para tumulong. Sige. Huwag kang magpadalos-dalos. Mga kapatid, bilisan nyo at hulihin ang tatlong babaeng ito. Kapag nahuli natin sila, mawawawalan ng focus si Chen Luo. Kapag nagkaganoon, talo na siya. Sige, hayaan mo rin akong masubukan to. Ngayon, papanoorin ng kapatid ninyo ang pagdurusa ninyong tatlo. Hindi ako naniniwalang hindi pa siya mababaliw nito. Chenlo, tingnan mo. Malapit na naming hubaran ang mga ate mo. Huwag kaming alalahanin. Tumutok ka sa laban. Ate, malubha na ang tama ko sa kanila. Huwag kang matakot. Sagasan mo na ng buong lakas. Ubos na pala ang lakas ninyo. Huwag kayong pasikat. May barikada akong key. Kapag gumalaw kayo, papatayin ko kayo sa rebound. Talagang ubos na nga. Subukan mo tong palad ko. Noong 7 taong gulang ka pa, halos mamatay ka sa lamig sa labas ng ampunan. Kung hindi ka naawa ng tatay. Lahat ng taon, tinrato ka naming parang kapatid at inalagaan. Mula bata, kailan kami nagkulang sa pangangailangan mo. Pero ikaw, Kung gusto mo, patayin mo na. Huwag ka nang magpanggap na naaawa. Nakikita mo lang akong kapalit ni Chen Luo. Bumalik siya, nagbago na ang ugali mo. Dahil lang to sa pagpilit mo sa akin. Sabihin mo, gusto mo na kami tatlo simula nung 10 ka. Dahil din ba sa pagpilit namin sa'yo? Masisisi mo pa ba si Xiaoluo dyan? Iiwan namin ang kapatid namin para lang sa'yo. Anong klaseng lohika yan? pagbibintang kay Chen Luo, pinilit ba namin yan? Oo, tama. Huwag ko nang banggitin ang selos mo kay Xiaoluo noon. Pero ngayon, naging alagad ka ng master. Masama lang ugali mo. Kaya pala iniwan ka ng magulang mo. Alam pala nilang mas masahol ka pa sa hayop. Mamatay ka na. Punta ka sa impyerno. Guro! Kaya't ikaw na rin ay naging langit na guro. Ano? Siya ay naging langit na guro? Guro, maaari ka bang nagkamali? Paano siya magiging langit na guro? Siya ay napakabata. Tinalo niya ako. Paanong hindi siya langit na guro? Zhao Wuji, ang iyong kasalanan at krimen ay marami. Ngayon, si Chen Lu hiling ng master. Papatayin ka. Maghanda ka ng mamatay. Ikaw na traidor. Guro, nakalimutan mo na ba? Ang sekta ng itim na balabal ay kilala sa kasamaan. Asahan mo bang mamatay ako para sa'yo? Imposible! Huwag magmadali. Mamatay kayong lahat ngayon. Sandali lang. Tigil. Ano, natatakot ka rin bang mamatay? Nang pinatay mo ang mga inosente, naisip mo bang sila'y natatakot din? Bitawan mo ako, magbabago na ako. Mula ngayon, mabuti na ako. Akala mo ba ang pagsasabing mabuti ako bubura sa iyong karmal-dumal na gawa? Sa tingin mo, posible yun? Ang sakunay kumitil ng buhay. Kasalanan ba ang langit doon? Ikaw, pumatay lang ako ng ilan pa. Hindi yan malaking issue. Ang salot mong tulad, hindi ka dapat mabuhay. Simula pa noong sinaunang panahon, lahat ng naging hari o emperador, di ba'y may dugong inosente sa kamay? Hindi pa rin ba pinupuri ng susunod na henerasyon ang kanilang dakilang gawa? Sa tingin mo ba isa kang emperador?
Ano ba ang kahanga-hanga sa isang emperador? Mula pa noong sinaunang panahon, daming-dami nang naging emperador. Ngunit ilan ang naging mga makalangit na master? Tama na, kahit gaano kakagaling, papatayin kita ngayon. Patayin mo ako? Alam mo ba ang kahihinatnan kung patayin mo ako? Anong kahihinatnan? Gusto kong makita. Totoo na marami akong napatay. Ang hinagpis ng mga namatay, nasa sumpa ko sila ng kadiliman. Lalo na ang mga sanggol, mas malalim ang hinagpis nila. Kaysa maisip mo. Huwag mong sabihing pinupino ang sumpa ng kadiliman. Tama, ginagamit ko ang sumpa ng kadiliman. Kung ipipilit mong patayin ako, sisirain ko ang espiritu ko at pagganahin ang sumpa. Ikaw? Kahit master kang makalangit, pag umandar ang Nether Forbidden Curse, kahit hindi ka mamatay, kalahati ng lakas mo'y mawawala. Kuya, kilala ang Nether Forbidden Art? Pinakamakapangyarihang technique ng Xuanmen. Palayain mo na ako. Pangakong di na ako gagawa ng masama. Di na kita kalaban. Huwag na tayong maggulo. Sang-ayon ka? Patay na ang mga yon. Tapos na. Anong kinalaman mo doon? Kahit patayin mo ako, mabubuhay kaya silang muli? Wala itong pakinabang sa'yo. Ganun ba? Ang lahat ng sinasabi ko'y totoo. Kahit patayin mo ako, wala lang itong ambag sa'yo. Baka ikaw pa ang mamatay at mawalan ng dao dahil sa curse ko. Marunong ka, alam mo ang tamang desisyon. Kuya, kalimutan na natin ito. Ayokong may mangyari sa'yo. Oo, kuya. Mukhang desidido ka na. Marunong ka nga, paalam. Tara na. Hinayup ka, maghintay ka. Master, ako'y... Tigil ang daldal, umalis na tayo. Pinayagan ba kitang umalis? Nagbigay ba ako ng pahintulot sa iyo na umalis? Ano pa ang gusto mo? Nais mo bang makipag-away hanggang sa huli? Ako si Chen Luo, sumunod sa master ko mula 6 na taon. Tinuruan ako lagi. Maging mahusay, may puso at alisin ang masama. Chao Wuji, di ka makakalabas ng buhay dito. Alam mo ba ang mangyayari kung sisirain ko ang aking diwa at gamitin ang sumpa? Hindi ako takot sa anumang kahihinatnan. Naging dakilang guro ka sa murang edad. Malaki ang iyong hinaharap. Baka ikaw ang unang magiging Diyos dito. Kapag tinamaan ka ng aking sumpa, habang buhay kang mahina. Talaga ba? Dagdag pa, kakayahan mo ay bababa. Di ka na muling magiging dakilang guro. Talaga ba? Kahit na ganito kalala, gusto mo pa rin akong patayin? Tama. Nabaliw ka na ba para sa mga di mahalaga? Higit pa patay na sila. Kahit patayin mo ako, mabubuhay ba sila? Simula nang pumasok ako sa Xuanmen, ang puso ko ay puksain ang masama. Kung nasan ang dao, pupunta ako kahit may libong humarang. Kaya ngayong araw kailangan mong mamatay. Maghanda kang mamatay. Sige, kung hindi niyo ako papabuhayin, lahat tayo'y mahihirapan. Gamit ang aking diwang primordial, sinusunog ko ang aking katawan. Gamit ang aking banal na kaluluwa, binibigkis ko ang mga espiritu sa Nether. Nether Forbidden Curse, ilabas. Ingal? Ate. Ate? Ate. Ate. Ate, bakit ka nagkakaganyan? Para masira ang Nether Forbidden Curse, kailangan natin ang relic ng diwang primordial ng Master. Tara na. Sige. Bunso, huwag kang malungkot. Kasalanan lahat ito ni ate. Hindi kita nabantayan ng mabuti noong bata pa tayo. Hinayaan kitang maligaw at magdusa ng husto. Ako. Ate. Bunso, anong gagawin mo? Hindi, si Bunso ay nagpapataw ng ibiniid na sumpa. Pangalawang ate, ano ang ipiniid na sumpa? Ang sumpa ay nagbubuklod ng buhay ni Bunso kay ate. Hanggat buhay si Bunso, buhay din si ate. Mainam yan. Pero sisip-sipin ni ate ang enerhiya ni Bunso. Saka pa, kung mapatay si ate, patay din si Bunso. Eto. Bunso. Bunso, kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Kung gayon, paano si ate? Sa ngayon okay din si ate.
Hindi. Bunso, anong problema? Si Chen Yunsheng ay sumama sa masasamang loob. Hindi ko inasahan na halimaw si Chen Yunsheng. Dapat iniwan na lang natin siyang mamatay sa lamig. Bunso, ang gawa ni Chen Yunsheng ay hindi sa atin. Nagbigay ka na ng iyong suklula. Magpahinga ka muna ng mabuti ngayon. Oh, Bunso, kagabi ka lang dumating, di ka pa nakakapahinga. Kapag gumaling ka, haharapin natin si Chen Yunsheng. Hindi. Ako ang nagtulak kay Chen Yunsheng umalis. Ibig sabihin, ako ang nagtanim ng sanhi nito. Lahat ng masama niyang gawa ay ikakabit sa akin. Kaya dapat ko siyang lipulin. Ate. Ate, kumusta ang pakiramdam mo? Mas maganda na ang pakiramdam ko. Eto, anong nangyayari dito? Bunso, bakit may life-death spell sa katawan ko? Huwag kang mag-alala, ate. Aalisin ko ang Nether Curse. Pagkatapos kong alisin ang Nether Curse mo, tutulungan din kitang alisin ang life-death spell. Mabuti yon. Halikayo, samahan ninyo ako. May gagawin tayong mas mahalaga. Anong ginagawa natin dito? Maaari bang ito ang bahay ni Bunso? Hindi. Kung gayon, Tama na ang sadsot. Kumusta ang mga sugat mo? Gumagaling na. Kung gayon, pumasok tayo. Una, kukuha tayo ng ilang bihag. Pagkatapos ay gagawa tayo ng shielding formation. At pagkatapos, magsisimula na tayong magpahinga. Tara na! Maligayang kaarawan sa iyo, maligayang kaarawan. Halika na, hipan mo ang mga kandila. Tigil, sino ka? Sino ka? Ano ang kailangan mo? Maingay! Lumuhod ka. Ikaw. Sinabi ng kapatid kong mas bata na lumuhod ka. Hindi mo ba naiintindihan? Ipasok ang batang babae. Kung di susunod, sundin ang utos ko. sige, Huwag mo saktan ang anak ko! umalis ka, galaw. Xiao Yun, kayo. Mahal. Kapatid, maganda babae, pagtripan ko muna. Kayo, mga halimaw. Gawin mo ang gusto mo. Sige. Huwag, pakiusap. Tigil. Huwag kayong gagalaw. Mga masasamang cultivator, ang dami ninyong kasalanan, nahuli rin kita. Lumuhod ka agad at ilagay ang kamay sa ulo. Ang bilis nyo kaming matagpuan. Paano nyo nagawa? Sinabihan ko kayong lumuhod at ilagay ang kamay sa ulo. Hinto, o babariling kita. Di mo ba alam na taga Xuanmen kami? Nangangahas ka bang barilin kami? Kayong... Nagpapaputok ka ng awan. Dapay. Mga hayop kayo. Maniniwala ka man or hindi, mamamatay ang unang babaril. Bitawan niyo ako. Malakas ka rin pala. Sakto! Marami akong lakas ngayon. Masaya tayong maglaro. Ang kapal mo, lalaban ako hanggang kamatayan. Naghahanap ng kamatayan. Halimaw ka, pakawalan mo ako. Baby, huwag kang magmadali. Mas masaya mamaya. Kapatid, alam na nila kung nasaan tayo. Hindi na tayo pwedeng magtagal dito. Maliban sa dalawang babae, patayin lahat, pati ang bata. Hindi. Huwag ninyong patayin ang anak ko, pakiusap. Umalis ka. Kayo mga halimaw, tao ba kayo? Malalaman ninyo agad kung tao o halimaw kami. Pakawalan mo ako. Gawin mo. Sige. Hindi. Hinto. Chen Yunsheng, isa kang halimaw. Nakapatay ka na naman ng marami. Tao ka pa ba? Hindi ka patay? Paano nangyari?
Gets ko na. Sumpa ng buhay at kamatayan, siya naglagay. Chen Yunsheng, sabi ko mamamatay ka talaga ngayon. Magpapakamatay ka ba o ako ang gagawa? Mamatay ka na. Kung susubukan mo, papatay. Chen Yunsheng, huwag kang papatay ng inosente. Ate, huwag kang mag-alala. Nandito ang kapatid mo. Mukhang mahina talaga ang memorya mo. Sa harap ko, papatayin mo ang hindi ko pinapayagan. Hindi ako naniniwala. Gagawa na ako ng hakbang ngayon. Paglipat ng langit at lupa. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Walang anuman, sila ang mga salot ng mystical sect at tungkulin kong harapin sila. Guro, pakisagip ang aming anak. Maliit na bagay lang yan. Tatay, nanay. Anong nangyayari? Parang nakakita ng multo. Ikaw, kailan ka dumating dito? Susubukan mo pa ba ang walang saysay na paglaban? Ang soul relic na its ay naliligiran ng mystical power ko. Kung pilit mong mo ililipat, sasabog ang Xuanli at masisira ang Yuanshen Shelly na ito. Ganun ba? Kung gusto mong basagin ang sumpa ng kailaliman, kailangan mo ang Yuanshen Shelly na Yet. Kung papayag kang pakawalan kami at manumpa na hindi mo na kami susundan sa hinaharap, ibibigay ko ito sa iyo. Ganoon ba? Paano kung... Talaga? Paano kung hindi ako pumayag? Mamamatay kayong dalawa ni Chen Yunxi. Batang lalaki, pakinggan mo. Kahit ginamit mo ang sumpa ng buhay kamatayan para pansamantalang iligtas si Chen Yunxi, pero ubusin ng sumpa ng ilalim ang lakas ni Chen Yunxi. Kapag naubos ang lakas ni Chen Yunxi, siya'y mamamatay. Pagkatapos niya, mamamatay ka rin. Kuya, pakiusap, alisin ang sumpa sa akin. Ayokong may mangyari sa'yo. Kuya ate, hindi kayo dapat mapahamak. Oh. Wala bang perpektong paraan para ayusin ito? Pakawalan niyo kami at ibibigay ko ito sa inyo. Bukod pa riyan, patay na ang aking guro, di ba? Oh, hindi mo na kami kailangang habulin? Ibig sabihin ba niyan, santo ka? Isasantabi mo ang buhay mo at ni ate para lang puksain ang tulad naming masama? Sulit ba talaga iyan? Kuya, siguro dapat tayo. Sinabi ko na, mamamatay ka ngayon. Ano ang ibig mong sabihin diyan? Handa ka bang lumaban hanggang kamatayan? Kung ang guro mo, baka kaya niyang lumaban sa akin hanggang kamatayan. Pero ikaw lang, sa tingin mo ba may karapatan ka? Huwag kang manakot dito. Kapag pinaandar ko ang reliko, sasabog ito. Sige, subukan mo. Pinipilit mo ako. Kung gayon, pipilitin din kita. Kung kaya mong sirain ang relikong ito sa harap ko, pipilitin kita. Kung kaya mong wasakin ang relikya rito, papalisin kita. Sige nga, Chenlo. Yan ang sabi mo. Hindi ako naniniwala na kaya mong gawin yan. Madali lang naman, di ba? Paano ito posible? Nakakatakot ang kakayahan mo ngayon. Paano ito posible? Kinuha mo Yuanshen Shelly sa kamay ko ng tahimik. Paano mo ba nagawa iyon? Teknik ng Xuanmen ko ay malawak, walang hangganan. Gaano mo ba talaga nauunawaan? Paano mo nagawang magpadalos-dalos sa harap ko? Okay, oras na para tapusin ka na. Chen Yunsheng, mamamatay ka ngayon, walang duda. Mamatay? Baliw ka na ba? Daming pulis dito, pati ang magandang babaeng pulis. Kung papatayin mo ako, lantad na pagpatay yan. Gusto niyo bang habang buhay sa kulungan? Susuko na kami. Babaeng pulis, bilis, dakpin mo kami agad. Halika, dakpin mo ako, dakpin mo ako, dakpin mo ako. Ikaw? Binata, ibigay mo sila sa amin, kami na ang bahala. Tiyak na hahatulan sila ng batas ng patas. Tama, ang batas ang pinakapatas. Wala akong pinatay, pinakamatindi, kasabwat lang. Kung pinakamasama, habang buhay sa kulungan. Sa kakayahan ko, komportable. Ganun ba? Baka maging tanyag ako at sa loob ng 10 taon ay maging heavenly master din. Ganun ba? Ayoko sa ugali mong parang kontrolado mo ang lahat. Hindi ba totoo? Sige, subukan mo. Sabi mo, papatayin mo ako, ano pa hinihintay mo? Pag pinatay mo ako ngayon, magiging kriminal ka na. Totoo na ako ang pumatay sa tatay mo. Ano, may kinalaman ka sa pagkamatay ng tatay ko? Oo, noong ako'y estudyante ni Zhao Wuji, nalaman ng tatay mo. Gusto niya akong palayasin. Kaya pinapatay ko siya sa tulong ng aking maestro. Hayop ka, wala kang konsensya. Mabuti ang trato sa'yo ng pamilya namin. Bakit mo ginawa to? Chen Yunsheng, noon pang mamatay ka sa lamig, tatay ko ang nagkupkop sa'yo.
Tama na, kung hindi siya, may ibang mag-aampon sa akin. Lumipas na yan, wala nang kwentang banggitin. Taga-Xuanmen tayong lahat. Mbarose. Abas, may sariling kapalaran ng lahat. Ari at yabaming. Alanita at hindi ako mamamatay ng maaga. Tapos ka na ba? Hindi. Bakit ka masyadong mayabang? Sabihin mo, bakit ka mayabang? Kung papatayin mo ako ngayon, wanted ka. Kung hindi mo ako papatayin, magiging masaya ako sa kulungan. Sa anumang paraan, panalo ako. Talaga? Oo, kung kaya mo ang loob, patayin mo ako sa harap ng magandang pulis na ito. Kung hindi ka maglakas loob, anak ka ng punyeta. Halika na, patayin mo ako. Basta, nahuli na ako. Gamitin ang kamatayan ko para habang buhay kang wanted. Sulit na sulit. Halika na, patayin mo ako. Kapatid, huwag kang padalos-dalos. Yung pagpatay sa harap ng pulis ay ibang usapan na yan. Oo, kapatid. Hindi sulit isakripisyo ang buong buhay mo para sa ganyang salbahe. Kapatid, pakinggan mo ako. Sir, magtiwala kayo sa amin. Parurusahan siya ng batas ng malupit. Para sa mga taga-Xuanmen, ang kulungan ay hindi parusa. Ito'y lugar ng paglago. Ikaw, Anong magagawa mo sa akin? Babaeng pulis, dakpin niyo ako. Halika na, hindi mo ba ako papatayin? Chen Yunsheng, tama na yan. Hindi pa sapat. Bago siya bumalik, maayos ang lahat. Lahat ito ay dahil sa kanya. Dapat hindi sapat. Ayos naman lahat bago siya bumalik. Siya ang may sala dito. Dapat siyang mamatay. Puro ka satsot, matagal ka ng bulok. Akala mo matatakpan mo ba lahat ng mali mo? Hindi ka ba master ng langit? Wala ka bang matinding kakayahan? Halika, patayin mo ako. Ako ang pumatay sa ama mo. Panoorin mo lang akong hindi maparusahan. Isipin mo na lang kung gaano ka kaawa-awa. Halika, patayin mo ako. Talaga ba? Tama, yan ang totoo. Natalo ka. Akala mo basta't buhay ka pa natalo na ako? Hindi ba? Kung hindi mo ako mapatay gamit ang kamay mo, talo ka. Sino nagsabing hindi ko kaya kitilin gamit ang kamay ko? Kuya, Kapatid, huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging wanted. Kapag taga-Xuanmen kami pumatay at ayaw mag-iwan ng bakas, kahit forensic doktor wala silang magagawa. Ano ang ibig mong sabihin? Binata, ikaw. Sabi ko sa iyo, dapat kang mamatay ngayong araw. Dagdag pa, ipapakita ko sa iyo ngayon ang tunay na kakayahan ng isang master ng langit. Papatahimikin kita sa harap ng lahat. At kahit forensic doktor ay walang makikita. Anong gagawin mo? Opisyal, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Ano ang gagawin mo? Opisyal, iligtas mo ako. Opisyal. Kuya! Binata, gusto ko ring mamatay ang halimaw na yan. Ngunit ang bansa ay may sariling batas. Nagsalita na siya sa krimen niya. Hindi kita papayagang patayin siya. Ito ang malamat na star-stepping movement. Alam din niyang gamitin ang star-stepping movement. Ito, Pagkatapos mong mamatay, pag sinuri ng forensic doctor ang katawan mo, iisa lang ang konklusyon nila na namatay ka sa atake sa puso. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nagmamakaawa akong iligtas mo ang buhay ko. ito, binata. kuya, hindi ko akalain na magagamit mo rin ang star-stepping movement. Mabir niya, nakuha na ng taksil ang parusa niya. Ginoo, silang lahat ay mga saksi. Hindi napatay si Chen Yunsheng ng kapatid ko. Mula simula hanggang wakas, hindi siya hinawakan ng kapatid ko. Tama, hindi talaga pinatay ng binatang ito ang tao. Maaari kaming magpatotoo. Maaari kaming magpatotoo. Nagkaroon siya ng biglaang kamatayan ng kusa. Wala itong kinalaman sa binatang ito. Oo, namatay siya. Alam kong karapat-dapat silang mapunit, ngunit Huwag kang mag-alala, sundin lang ang patakaran. Kung may ebidensya na ako'y pumatay, pwede mo akong dakpin. talaga bang walang problema? Tingnan mo lang. Sige, kailangan ninyong sumama sa investigasyon. Sige. Alam naming mali kami. Mahal na Master, iligtas ninyo ang buhay ko. Mahal na Sudo Master, iligtas ninyo ang buhay ko. Pakisuyo ang iligtas niyo ako, Celestial Master. Binata, sapat na ang ebidensya na pumatay sila. Ayon sa batas, sila'y tiyak na parurusahan. Pigilan ang kapangyarihan nila para di na sila makagulo. Magaling iyan.
Nakakainis. Sinasaktan mo ako. Di malilimutan ang gabing ito. Tapos na ang lahat. Si Dad pinatay din pala ni Chen Yunsheng. Paano magiging masama ang isang tao? Kuya, ayos ka lang ba talaga? Huwag kang mag-alala ate, ayos lang ako. Huwag mag-alala sa sumpa, basagin natin ito. Yung aking kapatid ay lumaki na rin. Kung buhay ang magulang sa langit, masaya sila para sa atin. Madam, lumabas na ang autopsy ni Chen Yunsheng. Ito, paano ito nangyari? Anong problema, boss? May mali ba? Hindi naman may mali. Sabi ng autopsy, atake sa puso ni Chen Yunsheng. Kino ba taning gusto nating makita? Alam nating pinatay ni Chen Luo si Chen Yunsheng. Nakakatakot talaga ang kakayahan niya. Oo nga, kaya niyang pumatay sa harap ng lahat. Pero wala tayong ebidensya ng pagpatay. Nakakatakot. Buti na lang matuwid siya. Kung hindi, napakasama. Naku po, palakas ng palakas ang sumpa ng ate ko. Kung ganito, wala nang 3 araw ang ate ko. Kapatid, may problema? Nagsuka ng dugo ang at nawala ng malay. Dalhin mo ako sa kanya. Ate, kumusta ka? Ate, huwag mo akong takutin. Kapatid, tingnan mo si ate. Hindi niya alam paano. Huwag kang mag-alala, third sister. Nandito ako. Kapatid, wala ka bang relikya ng sinaunang espiritu? Hindi ba kaya ng relikya ng espiritu ang sumpa? Para masira ang sumpa, kailangan ng relikya at isa pa. Ano ito? Relikya ito ng isang bihasang monghe. Pero, saan kaya natin ito mahahanap? Kahit anong mangyari, iligtas natin si ate. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung saan ito. Saan? Pamilya Xuanyuan sa Qingzhou. Tigil, sino ka? May appointment ka ba? Pakiusap ipaalam sa kanila na si Chen Luo, disipulo ng White-Robed Heavenly Master mula sa Longhu Mountain, ay dumalaw. Ano, taga Longhu Mountain? Sige, maghintay ka rito. Si Xuanyuan Yadan ay bumabati sa batang makalangit na guro. Hindi ko alam na darating ka, kaya't hindi kita sinalubong, patawarin mo ako. Ayos lang. Sige, pumasok ka. Batang makalangit na guro, ang matandang ito ay bumabati. Ginoong nakatatanda, kasapi ka rin ng Xuanmen. Naniniwala akong nahulaan mo na ang layunin ng aking pagbisita, tama? Tama ka, nahulaan ko na. Ngunit, ang relikya ay mana ng pamilya Xuanyuan at hindi ko maibibigay sa iyo. Bagamat mahusay ka sa Chuan Arts, batang makalangit na guro, hindi ka mananakot. Bagamat dalubhasa sa mga sining ng Xuan, binatang Panginoon, hindi naman kayo magsasamantala? Walang pagsasamantala, ngunit ang inyong pamilya Xuanyuan ay may taglay na kayamanang nag-aanyaya ng kapahamakan. Kung hindi nyo ibibigay ang relikya ngayon, magkakaroon ng malaking sakuna sa inyo. Chen Luo bilang Panginoon ng Longhu Mountain, yamang hindi niyo makuha sa pakiusap. Nanakot na kayo? Hindi pananakot ito. Paglalahad lang ng katotohanan. Kayo ring mga miyembro ng Xuanmen, hindi nyo ba nakikita ang papalapit na kapahamakan? Ayon sa aming mga hula, kayo mismo ang kapahamakan. Sa Korean banars sa Longhu Mountain, hindi it nararapat. Tama, nais ko ring hilinging linawin ninyo ito, binatang Panginoon. Kung hindi kami magbibigay, anong sakuna ang darating? Binatang Panginoon, laging iginagalang ng aming pamilya Xuanyuan ng Longhu Mountain. Hindi naman kayo parang gagawa ng, baka kami ang nagkamali sa paghusga sa inyo? May kinalaman ako sa kapahamakan ninyo, ngunit hindi ako ang may gawa nito. Sa oras na masunog ang isang insenso, may darating na magnanakaw ng relikya. Ang tanging paraan para maiwasan ito, ibigay niyo sa akin ang relikya. Ako na ang bahala sa kapahamakang ito. Katawa-tawa, sa tingin niyo maniniwala kami? Gusto niyo kaming lokohin sa aming kayamanan? Panaginip lang yan. Kaya naman nakatatanda, ayaw niyo talagang ibigay? Ang kayamanan ng aming pamilya, hindi basta ibibigay. Dati madali lang ito, ngunit ngayon, naging napaka-komplikado. Maging handa. Binatang Panginoon, ipipilit nyo. Makalangit na Ginoo, pipilitin mong kunin ito sa dahas? Nababahala ako na mali ang pagkakaintindi mo, Elder. Hindi iyon ang aking layunin. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Sakuna ang darating sa angkan ng Xuanyuan ngayon.
At nais kong iligtas kayo. Ngunit dahil ayaw mo ngayon, hindi ko na ipipilit. Paalam. Ate, umalis na tayo. Ngunit, Ayos lang, may sarili akong plano. Kuya, susuko na lang tayo sa relikya. Huwag kang mag-alala. Determinado akong makuha ang relikya ngayon. Medyo magiging masalimuot lang ito. hindi ko lubos maintindihan ang ibig mong sabihin. Ang sakuna ng angkan ng Xuanyuan ay paparating. Talaga hindi mo lang sila takot? Ate, hindi ako nanloloko. Totoo nga, noong araw sinabi mong mamamatay si Chen Yunsheng sa araw na yon. At hindi na nga siya nabuhay pa kinabukasan. Ang liit kong kapatid ay walang kapantay sa buong mundo. Panganay na anak, sa tingin mo ba ay pinalalabis lang ni Chen Luo ang sakuna? O mangyayari talaga ito? Ama, huwag mo siyang paniwalaan. Gusto lang niyang lokohin ang relikya ng ating angkan. Ngunit lolo, ama, umalis na siya at halatang tiwala siya sa sarili. Ama, hindi mo man lang mahulaan ito? Ito. Itay, hindi mo rin ba mahulaan? Lolo, ano ba talaga ang nangyayari? Kahit anong hulaan ko, ang nakikita ko'y malabo at di tiyak ang hinaharap ng aming pamilyang Xuanyuan. At sa hamog ang tanging nakikita ko ay ang lahat ng sakunang ito ay may kinalaman kay Chen Luo. Ang lalaking yan ay may sakim na ambisyon, kaya ako gagawa pa rin siya ng patagong galaw. Ay nako, hindi ko naranasan ng ganito sa buong buhay ko. Dumating si Ma Tianhong, ang ninuno ng pamilyang Ma mula sa Timog. Ang pamilyang Ma mula sa Timog? His pamilyang Ma mula sa Timog sa way sa Tuanmen, walang awa kumilos, gagawin ang lahat makuha ang gusto at malalim ang kanilang Xuan arts. Bakit sila pupunta sa atin? Kaya pala si Ninuno Ma, hindi kita nabati mula sa malayo. Patawarin mo ako. Tama na ang satsot. Ibigay mo ang relic. Ang relic? Ano? Huwag mong sabihin na wala sa iyo ang relic? Ito. Hinahanap ko ang relic na ito sa maraming taon at di ko akalain na ito'y nakatago sa bahay ninyo. Sinabi ba sa iyo ito ni Chen Luo? Sino si Chen Luo? Hindi ko siya kilala. Kung gayon, maari ko bang itanong, Ninuno Ma, paano ninyo nalaman na ang relic ay nasa Ang aming ninuno ay hari ng Xuanmen. Siyempre nahula niya ito. Bakit hindi niya ito nahula nitong mga nakaraang taon? Naglagay kami ng maraming proteksyon sa relikya. Sa teorya, hindi dapat ito mahulaan ng kahit sino. Medyo kakatuwa nga ito. Naintindihan ko na. Anong naiintindihan mo? May mas malakas na ekspertong nakahula sa lokasyon, kaya lumabas ang sikreto. Kaya pala lahat ng sakuna ay konektado kay Chen Luo. Kaya alam ni Chen Luo ang lokasyon at dahil dito dumating si Ancestor Ma. Tigil, ibigay niyo na ang relikya. Alam niyo ang kakayahan ko. Ibibigay niyo at lulubayan ko kayo. Kung hindi, patay ang bawat miyembro ng Xuanyuan. Gagamitan niyo ba ng dahas? Oo, may balak ba kayong lumaban? O susubukan niyong labanan ako? Kayong... Pag-desisyon na kayo, ibigay niyo o hindi. Kung hindi, papatayin ng lalaki at babae gagahasain sa timog. Wala na kayong modo. O inapi namin kayo. Ano ngayon? Mamamatay kaming lahat kaysa mapahiya. Gusto niyong mamatay? Sige. Tio. Kuya. Kuya. Kayong... Paano mo nagawang patayin ang pangalawang kapatid ko? Tapos ano? Bawal ba? Pampagana lang to. Bawat minutong magtagal kayo, isa pa ang papatayin ko. Kung alam niyo ang makakabuti, ibigay ang relikya. Kung hindi, buburahin ko ang buong pamilya Xuanyuan. Hayop mga bandido at magnanakaw kayong lahat. Oh, ganda, patatawarin ko buhay mo ngayon. Pwede kang sumama sa akin. Kulang ako sa cauldron para sa dual cultivation. Guro, gamit ang cultivation cauldron at relikya, baka sa ilang taon makakaakyat sa immortalidad. Makukuha mo rin ang bahagi mo sa benepisyo. Salamat, Guro. Ibibigay niyo ba ang relikya o hindi? Bilisan niyo, wala kaming pasensya. Ito? Ama! Ibibigay na namin. Ibibigay na namin pero pakawalan na anak ko ha. Ibibigay namin sa inyo. Hindi, ang anak mo ang gusto kong cauldron. Pagbibigay ng relikya ay para lang makaligtas kayo. Tiyo. Ang daldal at nakakainis mo, gusto mo bang mamatay? Sa tingin mo ba madaling target ang pamilyang Xuanyuan? Hindi ba? Pinatay ko anak mo. Nakipagkasundo ka pa rin? Lumabis ka na. Mamatay ka na. Ama! Lolo. Tatay. Isa ka lang basurang walang kwenta, mamatay ka na.
Nakuha mo ang atake ko gamit ang palad. Sino ka? Chen Luo mula sa Bundok Longhu. Bundok Longhu? Ang tapang mo. Magaling ka karapat-dapat sa Bundok Longhu. Gino, bakit mo tinitiis ito? Namatay anak mo, hindi mo nakuha ang relikya. Labis ko itong pinagsisisihan. Patang langit maestro, iligtas ang pamilya Xuan Yuan. Tulungan si Ninuno Ma, iaalay ang relikya. Game! Ma Tianhong, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Talaga ba? Isa ka rin sa Xuanmen, pero gamit mo ang sining sa pagpatay. Mga tulad mong masasamang loob, walang awang lilipulin ng Longhu Mountain. Akala mo kaya mo akong patayin? Bakit? Takot ka bang kulang ako? Ang lakas mo ay hindi masukat. Pero may dalawang ipinagbabawal na sumpa na bumabalot sa iyo. Naiintindihan ko na. Gusto mong gamitin ang relikya para alisin ang sumpa ng Netherworld sa kapatid mong babae, di ba? Tapos? Kaya basta mapatay ko ang ate mo, tiyak na mamamatay ka rin. Yan ang lohika. Sige nga, maganda kang mamatay. Ikaw pala. Ate? Kapatid, sinubukan nitong lalaki na patayin si ate. Oo nga. Alam ko, pangalawang ate. May kakayahan ka bang patayin ang ate ko sa harap ko? Mukhang mas malakas ka kaysa inakala ko. Tama na ang salita, maghanda kang mamatay. Teka muna, May huling salita ka ba? nakagapos ka sa dalawang ipinagbabawal na sumpa. Kung ilalabas ko ang aking lakas upang atakihin ka, kahit kayanin mo, ang iyong ate ay hindi. Ano ang gusto mong sabihin? Inaamin kong malalim ang iyong lakas, hindi kita kayang tapatan. Pero kung lalaban ako hanggang kamatayan, natatakot ako na hindi ka at ang iyong ate makakaligtas. Kaya gusto mong umurong at ibigay sa akin ang relikya? Hindi rin mangyayari yan. Kung gagamitin mo ang relikya upang alisin ang iyong sumpa ng kadiliman, wala ka ng magiging limitasyon. Hindi ba ibig sabihin yan ay tiyak na kamatayan para sa akin? Ano ang iminumungkahi mo? Pareho tayong miyembro ng Xuanmen. Kunin natin ang batas ng langit bilang saksi, isulat ang talisman ng kidlat ng langit at magtakda ng 3 pustahang laban. Ang talisman ng kidlat ng langit. Kasama ang batas ng langit bilang saksi. Ang batas ng langit bilang saksi ang pinakawalang kinikilingan. Sino mang matalo ay tatamaan ng kidlat ng langit. O kaya mo bang tanggapin? Kuya, ikaw. Huwag mag-alala ate, kaya ko to. Kuya, naniniwala ako sa'yo. Sang-ayon ako pero kailangang pagkasunduan ng patakaran. Siyempre. Saksi ang makalangit na daan. Saksi ang makalangit na daan. Ako si Chen Luo ngayon ay. At ako si Ma Tianhong ay nagtatag ng 3 labanang pusta. Ang matalo'y kusang tatanggap sa kidlat ng langit. Magsisimula na ang unang laban. Hulaan natin ang katangian ng unang papasok. Ang mas maraming tamang hula ay mananalo. Isang maling hula lamang ay tapos na ang laban. Bilis mo, tol. Madali lang. Naguhula pa siya. Paano kung mas marami siyang hula? Huwag kang mag-alala. Kapag maraming hula, mas madaling magkamali. Manalig tayo kay kuya. Sige. Binatang batala, sigurado ka ba dito? Nakataya ang buhay ko. Ikaw, natatakot ka ba? Sige. Nakita kong kaunti lang ang sinusulat mo. Ibig sabihin, kakaunti rin ang nahulaan mong katangian? Ano? Natatakot ka bang mas hula, mas mali? Kaya kahit kunting tiwala, wala ka. Mali ka. Mali ako? Saang aspeto? Hindi kaunti ang sinulat. Blankong papel ang inabot ko. Blankong papel? Anong ibig sabihin? Ang hula ng Xuanmen ay hindi paligsahan ng mga calculation. Ngayon, ang makalangit na daan ang saksi natin. Sa makalangit na daan, mas maraming kalkulasyon, mas malaking parusa ang daranasin mo. Kaya sa unang round, ipapanalo kita. Pangalawang ate, totoo ba yan? Hindi ko alam pero may dahilan si kuya. Gino, ano pong ibig sabihin nito? Nagpapanggap lang yan para tayo malito. Bata, anong daya ba ang ginagawa mo? Anong daya? Hulaan mo.
Master, kasalanan ko. Sinubukan ko pero ayaw pumunta ng dakilang Chan Master. Nauunawaan ko, maaring umalis. Opo. Buksan ang sulat. Simulan mo sa akin. Hindi ako naniniwalang blankong papel yan. Talagang walang nakasulat. Imposible. Talagang walang sinulat siya. Ano ba talagang ginagawa mo? Matanda, oras nang makita kung ilang katangian ang nahula ng puno ng pamilya Ma. Bawat dagdag na katangiang nahula niya, dagdag na karma ang babalik. Kalokohan, ikaw! Matianhong, ikaw dapat ang dalubhasa sa Xuanmen. Di mo ba alam ang kapalit ng paghukay ng lihim ng langit? Matanda, bilisan mo nang buksan ang sulat niya. Unang pumasok sa gate, lalaki 10 taon. Kuba, malalim na noo, makapal na kilay. Matagal mabuhay, ngunit lingkod habang buhay. Unang gagawin pagpasok, luluhod para humingi ng tawad. Isang anak na lalaki at babaeng namatay noong sanggol pa. Namatay ang asawa sa kanser sa baga noong 40 siya. Talagang kamangha-mangha si Lolo Ma. Then puntos ang tama lahat sa iyong sinulat. Binabati kita sa pagpanalo sa unang laban. Ngayon simulan na natin ang ikalawang laban. Paghula ng ulan ang ikalawang laban. Isusulat ninyo ang eksaktong oras sa inyong mga papel. Sa tamang oras, ihagis ang basong pandakot ng ulan. Mas maraming ulan, panalo. Paano kung pareho ang dami ng ulan? Ano ang batayan? Ang mas maagang oras ang mananalo. Mas maagang oras ang magpapapanalo. Kung magpapasa ka ulit ng blanco, hahangaan kita. Sa tingin mo ba'y nagpapatawa ka? Tama, kung mapasa ka ulit ng blanco, panalo ka agad. Mahal na young master, pag-asa ng Xuanyuan, manalo ka. Oo! Wala nang salita. Elder, ipahayag ang oras. Kapatid, siguradong mananalo ka, di ba? Huwag kang mag-alala, pangatlong kapatid. Mahal na Chen, ang oras ng ulan ay 3:10:06 p.m. 3:10:06 p.m. Ibig sabihin may 10 minuto pa. Maliwanag at walang ulap ngayon. Paano naman uulan? Chen Luo, tingin ko'y nababaliw ka sa panalo. Bakit? Nagdududa ka ba sa akin? Sa 10 minuto, siguradong hindi uulan. Kung gayon, matapang ka bang tumaya sa akin? Kung umulan sa 10 minuto, luluhod ka sa akin at aaminin mong bastos ka. Kung hindi, luluhod ako para sa iyo. Ikaw. Kung hindi ka matapang, tumahimik ka. Elder, ipahayag ang oras ni Matianhong, oras mo sa paghintay ng ulan. 3:10:15. Master, uulan ba sa 10 minuto? Imposible yan. 10 minuto, 16 na segundo. Tumpak ba talaga? Anong ibig mong sabihin? Sa panghuhula ko, 3:10:13 na Nesh ang pinakamaagang oras. Kung gayon dapat masaya ka, mananalo ka, di ba? Ikaw, hindi ako naniniwala. Hindi ko matatanggap yan. Tama na ang satsot, maghintay ka lang. Mukhang hindi talaga uulan. Kuya, uulan ba talaga? O sige, malapit na ang oras. Simulan ang pagbilang. Tato, 2, 1. Parating na. Umuulan na nga, magaling. Umuulan na. Umuulan na, totoo nga umuulan. Umuulan na. Umuulan na nga. Umuulan na nga. Ginoong Chen, mas maaga oras mo kay Matianhong. Idinadeklara kong panalo si Young Master Chen. Magaling kuya, nanalo tayo. Huwag masyadong kumpiyansa, may ikatlo pa. Ikatlong round? Kuya ko'y walang tatalo. Sigurado panalo. Ikaw. Kailangan pa ba ang ikatlong round? Anong ibig mong sabihin? Pag nanalo sa ikatlo, patay ka sa agimat ng kidlat. Kung walang ikatlong round, hindi tatama ang kidlat. Bakit? Natatakot ka ba? Kung ganyan ka, simulan na ang ikatlong round. Teka lang. Ano? Sige, iyo ang relikya. Aalis na kami sa southern border. Para sa ikatlong round, pag-uusapan natin sa susunod. Sige. Tara na. Young Heavenly Master, iiwan sila. Sayang ang second uncle ko. Kuya. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo akong takutin.
Ang life at netherworld curse ay ubos na ang lakas ko. Kung nagpatuloy ang laban, talo ako sigurado. Naiintindihan ko. Nalinlang ni Master si Ancestor Ma. Tama, bigay ang relikya, tanggalin ang nether curse. Yang Heavenly Master, narito na. Bunso, maliligtas ba si ate? Tama. Ate, Nasaan itong lugar? Ate, nagising ka na rin. Ate, huwag kang mag-alala. Naitanggal ko na ang sumpa. Totoo ba yan? Salamat, nakatatanda. Kung nauna kong naibigay ang relikya sa batang guro, hindi sana ang bunso ko. Nakatatanda, ang pangalawang batang Ginoo ay nakatakdang dumanas ng sakuna. Kalooban ito ng langit. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili. Pero ninuno ma'am, Hindi siya makakatakas sa kanyang karmic na sakuna ngayong araw. Ano ang ibig mong sabihin? 3, 2, 1. Nandito na. Chenluo, ikaw na hamak na bata. Halos malinlang mo ako sa iyong maduming Chenluo, nalaman ko na ang plano mo. Talaga ba? Nagpasa ka ng blankong papel para takutin ako, no? Talaga ba? Hindi mo ginawa, di ba? Lihim ng langit may parusa. Di lang ganoon kabilis. Kaya sinadya ko itong gawin para guluhin ang isip mo. At saka naubos ang lakas ko sa unang round. Di kita mahihigitan sa calculus sa round 2, tama? Tama, kasama lahat ito sa inaasahan ko. Ang lakas mo nagiba na ng netherworld curse. Kung nagpatuloy ka, tiyak na matatalo ka. Matalino, alam ko katawan ko kung normal talo ako. Pero ang diskarte ay bahagi rin ng Xuanmen Arts. Ang totoo, mas mababa ang galing mo sa akin. Lalabanan na kita sa ikatlong round. Sigurado ka, tinanggal ko na ang netherworld curse. Kung magpatuloy ka, ikaw ang mamamatay. Hindi! Kahit nawala ang netherworld curse, ubos lakas mo. Papaluin kita. Kukunin ko si ate. Gamit siya. Naghahanap ka ng kamatayan. Nilunok ni ate mo ang relic. Buhay na siya, mas magaling. Patay ka na. Akala mo matatakot? Sa tingin mo kaya mo pa akong takutin ngayon? Sa ikatlong round, hindi na tayo maglalaban sa iba. Maglalaban tayo sa lalim ng ating paglinang. Kapatid, ayos ka pa ba? Huwag kang mag-alala, ate. Mabuti. Bakit napakalakas pa rin ng iyong paglinang? Paano ito posible? Mamatay ka. Bakit ako napunta rito? Bakit ako pumunta? Dahil ngayon ang iyong itinakdang kamatayan. Sa mga puwersa ng tadhana, hatid ka pabalik dito upang mamatay. Sa ilalim ng nakamamatay na kalamidad na ito, bawat hakbang mo ay mali. Hindi. Hindi ito maaari. Hindi ito maaari. Kung gumalaw kayo kahit kalahating hakbang, lahat kayo ay mamamatay. Miyong Lungsong, iligtas nyo kami. Miyong Lungsong, iligtas nyo kami. Iligtas kayo, maghintay sa parusang legal. Takpin sila. Ji-chan, nakita tayong muli. Ang dalawang kontrabidang ito ay hinahabol din namin matagal na. Salamat. Kapitan Zhao, napakabuti mo. Ang pagpaparusa sa mga salot sa Xuanmen ay aking responsibilidad. Umalis na. Pasaway ka, hindi kita hahayaang umalis. Kapatid, kailangan mo bang talagang umalis? Talaga bang wala kang mamimiss dito sa tahanan? Ate, sabi ko pagbalik. Pagtadanay tapos, aalis ako. Ano tapos na tadhana? Tapos na ba samahan natin? Bukod pa rito, ikaw lang ang tagapagmana. Sa hinaharap, sa iyo ang pagpapatuloy ng lahi. Ang pagpapatuloy ng lahi ay pansariling pagpipilit lang. Sino ang magmamalasakit kung may lahi pa ang Chen? Anong mahalaga kung may lahi pa o wala? Ang tadhana ay parang ulap sa langit. Nagkalat, nagtipon, muling nagkalat. Hindi tiyak ang pagtitipon at paghihiwalay, pati buhay at kamatayan. Pero kapatid, hindi ko kaya na iwan ka.
Mga ate, palagi akong inyong kapatid. Ito pa rin ang tahanan ko. Kapatid, pangako, bumalik ka kada taon. Sige. Kapatid, ano ba talaga ang gagawin mo? Maglalakbay ako sa bundok at ilog, uunawain ang hiwaga ng kalawakan. Baka isang araw masilayan ko ang maalamat na lungsod sa langit.